share nito, lahat po ng ating mga teacher in the room. Ito, about the sugar. Saan ba natatagpuan itong sugar na to? At ano ba yung mga yung sa honey, agave, yung mga gano'n. So, i-share po ng ating Coach Paranaque, Coach Pau! Yes, good morning everyone, lahat ng nasa Zoom and of course yung mga nasa live. And thank you for coming and enjoy the day. Ayan. So, I'm Coach Pauline D. I've been teaching for 19 long years. Ang tagal po nun, no? Dahil maaga ang pasok ko every morning, no? Tuwing wala talaga akong breakfast until 12 noon, minsan pag nagmi-meeting, 2 p.m. pa. So, it caused me mga daming discomforts. Nagkaroon ako ng acid reflux. Siyempre, kulang po yung pag-inom ng water. Nagkaroon din po ako ng grabing constipation. And then, at that time, kahit nag-exercise ako, 134 pounds po yun. Stuck po siya doon, no? So, amazingly, nung na-meet ko talaga yung Herbalife, nag-nutrition club program po ako for 10 days. Doon ko nakita na kakaiba na yung health, yung pakiramdam, yung stress, nabawasan, lalo na sa work, no? Naging productive po ako in just 10 days pa lang and I lost 5 pounds. Then kinontinue ko siya for a month, nagkaroon ako ng amazing 15 pounds. O, di ba? So, nag-start ako at age 40, I'm now 50. Yun po yung maganda kasi iba ang pakiramdam ng age 50 kaysa age 40. So, when I attended the training, katulad po yung HOM, yung mamayang gabi, ayan, yung sinabi ni Coach Olive. And then nakita ko din po yung katulad sa SM Aura, malaki namang yung talagang mga STS na yan, no? Mangyayari yan September 23. Iba po ang naging impact sa akin kasi nag-grab ko po yung, may 50% pala. So when I grab it, ang laking tipid. Kasi gusto ko rin makain lahat ng pamilya namin dahil 5 kami, di ba? Isipin mo yon. So para mas makatipid. Yun yung pinakamaganda yung nangyari. And then syempre, with the products, nung nakita ko, ang daming nakakita ng result ko, ang dami ko ring natulungan. Ano yun? Instinct yun na nakakapag-share kasi ang ganda ng pakiramdam mo, di ba? Tsaka hindi lang yun, yung friendship, ang dami. Hindi mo makakakilala, naging kakilala mo, tsaka yung positive community. Yun po yung pinakamaganda kasi ang pinakamalaking opportunity noon when I attended the spectacular, it's a life-changing event. Doon talaga nagbago yung mindset ko. Sabi ko, ay may future pala talaga ang life. Ibang klase. So alam niyo yung hindi mo ina-expect na mangarap ka, natuto ka pong mangarap dahil lang po na kita mo, ang laki ng future. So nung sineryoso ko siya after na marinig ko lahat po yung mga stories, no? Sabi ko, an ordinary person can do a lot, no? Can do so much. Sabi ko, okay, gawin ko yan. So doon ko po nakuha yung mga free vacation. Hindi ko rin po in-expect na magkaroon din po ako ng extra income na yung 1 month salary ko that time, after nung event ko na yun, kumbaga yung 1 month ko nabayaran, yung 1 year ko nabayaran siya in just 1 month. Sabi ko, ibang klase to. I do part-time for 1 year, pero nakuha ko na rin po yung 1 year na salary in just 1 month. So yun din po yung naging chance ko po para yung passion ko talagang na-turn into action dun sa pagtulong. So nakita ko po yung mission ng Herbalife. So we're enjoying right now, syempre, a happy life, yung healthy active life ng family, at saka yung 6-digit po na income every month. Na-enjoy po namin yan at nakapagpaaral po yan ng college ko. 3 sabay-sabay during pandemic. Imagine niyo po yun, ha? Wala pong hassle, hassle-free po lahat yun. Healthy ka pa at enjoy ka pa ng daily community natin. Nag-stay ka ng VNC for almost 3 years, dami mo talagang natutunan. Imagine, andyan po yung mga doctors natin, yung mga hindi mo naturo sa school at saka hindi ko din napag-aralan sa school, dito ko lang po naintindihan. At yun yung nakita ko yung positive life, no? Very important pala yun. When you age, no, you want to age gracefully. Ito yung life to live the best life, lalo na yung team natin ngayon. So, while aging, yun po yung wala kang medication, di ba? Hindi ka nag-worry na maging burden ka ng family at hindi ka nag-spend too much sa mga medication kundi napunta na siya sa lifestyle. So, parang naging healthier and happier yung family dahil wala kang iniisip, no? Wala kang iniintindi at hindi rin sila nag-intindi sa'yo. So, that's why I really thankful na na-meet ko po yung Herbalife, yung community at saka syempre through our sponsors, no, na nakita ko po lahat niya, pinakita rin po niya sa akin. And that's why we're enjoying right now. Same as you there. Ayan, kung hindi pa po, it's your first time, grab lang kasi dinasal ko po ito. So dumating po siya sa buhay na kala mo hindi siya, pero love it. Dadating po yung feeling na yun, no? Na mamahalin mo siya. And then, syempre, of course, yung topic natin right now, ito po ako before, tingnan nyo naman, no?
Ang dami, ang laki ng pagbabago. So, ang topic natin is from Susan Bowerman. So, screenshot nyo po. Pwede nyo po siyang i-visit, no, sa kanyang website. Is sugar in the fruit bad? About yung honey, yung maple syrup, and agave. Kasi minsan, ginagawa po natin yan, iniisip natin yan, ito yung pinaka-the best. Ito yung pinaka-the best. Parang, pero may worries po tayo, no? So, in sugar fruit bad daw, is sugar daw in a fruit bad daw ba yun? Kasi minsan, ito po yung nakaka-delay sa atin, no? Sa pag-iisip, lalo na kung gusto natin mag-weight loss, no? Yung pag-put up din ng honey, ng maple syrup, as in, sabi nga ni professor, no? Ating professor na si Susan Bowerman, na nagtuturo po siya sa class, so normal po na may narinig siyang student, no, na yung paglalagay po ng mga sugar na to, no? So it wasn't the first time na narinig niya na yung sugar daw in the fruit bad daw yan. Yun yung statement na naririnig din. At actually narinig ko din po siya. So even today, syempre may mga influencer na nagsasabi din na yung fruit, because of the fruit, lahat daw po doon nasa sugar. So, or loaded with carbs. Ayan po. So thinking na yung halimbawa, yung fruit, ibig sabihin na nakaka-delay po siya, no, ng weight loss support kasi nga iniisip natin simula nung dumating po yung low carb diet, yung mga fad diet na yan, natin years ago. But today, yun po yung same thing pa rin. So ito po yung ipapakita natin ng mga inaral ni Susan Bowerman. Yan. Okay, so is fruit really all sugar and carbs? Sabi nga, yung mga fresh na fruit natin, it offers so much more than its natural sugar. Siyempre, natural siya, no? Andun po yung water. Imagine, pagkakain ka po ng fruit, ano? Andun vitamins, minerals, fiber, and phytonutrient. Those are natural, no? Sugar. So, ang idea na yung fruit is loaded with carbs or full of sugar, pwede talaga yan mabago. So, when you eat nga yung fruit, yung calories po niya and your kinokonsume mo yan, ang sinusupplied lang po niya is the carbohydrates and mostly in the form of fructose, which is the natural sugar. Okay? Natural po yung sugar na meron sa fruit natin. So, okay. So, yung understanding sa healthy carbohydrates na ang carbohydrate natin is based from plants. Yun yung pinaka-healthy. Kaya kung mamimili po kayo ng 2 carbs, simple sugar po, yun po yung gawa po, man-made po yun. Ano? And then the natural, yung mga complex carbohydrates, ito po yung galing sa mga fruits and vegetable, meaning ito yung sa sugar, ito yung may natural sugar, pero mga healthy starches po ito. Ito po yung tinatawag natin na mga cellulose, pero mayroon mga fiber. So, syempre, yung fiber, it can aid us sa weight loss. So, pag lessen ang fiber ng body, minsan talaga hirap din po yun sa ganun, no? So, yan po. Okay, so, can you eat too much ng fruit? Okay, so imagine, ano, sabi nga dyan, no? Probably getting nearly too much sugar from fruit, you think you need to eat a quarter of large watermelon to match the sugar in the medium size of soft drinks. Imagine yung natural sugar, no? Kahit pala malaki yung watermelon, ano, hindi pa rin talaga siya kayang tapatan, no? Like nag-inom ka ng medium size. So, yun yung example na paano ba natin yung, paano ba yung pag-take ng sugar? Example, yung orange, meron po siya about 12 grams ng sugar. Kasi natural sugar po yan, ha? Yung strawberry, meron siyang only 7 grams ng sugar. So it contains 3 grams of fiber. So may sugar siya, at the same time may fiber, no? It's about a full day worth of vitamin C. So naghahanap ka ng vitamin C, nandiyan na po siya. A healthy antioxidant and a folic acid. Ayan, yung mga, lalo na yung mga yung moms ngayon, ano, yung mga buntis, and the potassium na hinid ng bawat isang tao, andyan din. And it only costs you 50 to 60 calories. So, di ba, ang baba? Everything is natural, pero tingnan mo, ang baba pa rin. Pero nakuha mo lahat ng sustansya. So, ano naman po yung tinatawag natin na bakit nag-worry yung iba about the fruits at saka yung jams, ayan. So, ibig sabihin, yung fruit juices, nagagawa tayo, no? So, ito yung process na fruit, no? Ito yung galing sa gusto nating fresh fruits, okay? Gagawa tayo ng juices, no? Kaya lang po dito, yung skin is tinatanggal, di ba? Nire-remove natin yung nandun na mga natural na fiber at saka yung mga
some of the phytonutrients, syempre, nare-remove din natin, no? While yung jam naman, nag-start nga siya sa buo na fruit, but generally, na ibig sabihin, nakakapag-add din po tayo ng sugar. Na nakakabawas po ng yung pinaka-nutritional value niya pag nag-add po tayo ng sugar. So yun yung difference ng juice na paggagawa tayo ng juice. Kaya talaga, they prepare the whole fruit, no, na ginagawa nilang juice. So, ayan po. So, para ma-maximize nyo po talaga yung good health, gawa na lang po kayo, ayan, yung juice. Makuha nyo po lahat, pati yung mga fiber na need natin. So, jam pack po siya. Ang meron lang po dyan, yung calories, no? More calories per serving. Kaya din, syempre, in a right amount din. Lahat naman po in a right amount, no? Okay, next. So, what about naman yung tinatawag na natural sugar? Kasi they think na yung mga, gagamit ako ng mga natural sweetener. So, may mga certain food talaga, yung mga cereals, kung naririnig nyo naman sa BNC, yung yogurt, yung Micol is yung yung added sugar. So, may mga sweeteners tayo na makita mo expensive kasi low ang sugar nila, no? Meron din, mababa din yung calorie nila. So, bawat teaspoon mo, merong katapat yan na calories, no? That's 15 calories. So a little extra ng sugar, hindi naman siya masyadong kumbaga nakakasira ng healthy diets mo, no? So as long as yung quantity. Kung titingnan nyo, screenshot nyo po ito kasi andito po yung mga numbers ng sugar, no? Nakatapat. So merong less bad, still meron pa rin bad, no? Less evil ang tawag doon hanggang maging worse. So titingnan niyo po yung part ng worse. So yung mga nag-a-add po sila ng sugar, you can have this less bad. Bad pa rin, pero less lang. Okay. So ayan. So paano naman sa maple, sa honey at saka sa agave? Saan ba nakukuha yan? So honey and maple are minimally refined. Ayan. So what you buy is pretty close to what you find in a nature. Bees, tinan nyo yung honey, saan nanggaling yan? Ayan, sa bees. From the nectar. Saan naman yung sap? Produced by maple trees. Imagine, di ba? Natural yan, no? Agave syrup. Saan nanggaling yan? From the sap of the agave, a succulent plant related to cactus. So imagine, that's all natural. So, yan po siya. So, but maybe yun, syempre, yung mga form of sugar nandun sa mga grocery shelf, yung mga yan, check nyo po talaga yung sugar behind the nutritional fact doon, no? Kasi yung advantage nyo po actually nandun in choosing the right mga binibili natin sa grocery, no? So, tingnan nyo po talaga yan. Okay. Okay, ayan. So, what about yung sugarcane? Okay, di ba? Yung sugarcane came from cane. Ayan, atoll grassy plant. Alam niyo naman po yan, ano? So, meron po tayo dito sa Pilipinas. Ayan. And then yung molasses, it has a strong flavor. So it's generally used for combination with other sweeteners. So ayan, kino-combine lang siya. So that's only 50 calories per teaspoon. Tablespoon. Okay. So ang pinaglalabanan dito is the tablespoon and the teaspoon. Doon po kayo mindful, no? Kasi pwede din siya gamitin sa mga cooking, pag nagluluto kayo, pwede pag nagbe-bake kayo, ayan, yung mga syrup na yon. So ibig sabihin, yung mga minerals still there, no? As long as na concentrated siya, nag-i-increase lang siya sa syrup, sa nilalagay nyo. Okay? Depende po yun din sa paglagay ninyo. Okay, so are natural sweetener healthy? O yan. So whether it's unfiltered honey, maple syrup, agave, or plain old table sugar, they are all sugar. Sugar pa rin siya. And all have 50 to 60 calorie per tablespoon. So if you really want to look for a nutritious natural sweetener, the better option would be syempre yung talagang whole fruit. Okay, kaya mas better pa rin talaga na you make your own. Okay, so dami naman nabibili dyan, no? But syempre, of course, hindi naman po pwedeng hindi natin i-share, no? Totoo naman yan na probably yung mga amount lang ang paglalabanan dito. Kung small amount lang naman na sweetener yan, hindi naman siya major contribution mo yan kumbaga, hindi siya major contribution para makuha mo yung mga nutritional, no? Yung vitamins, yung nutrients, nandun pa rin siya sa whole fruit. Kaya dun po kayo mamili, no? Still look for the best. Sabi nga, so eto. So this is a great example that we have this na hindi ka na mag-iisip, no?
para magkaroon tayo ng optimum nutrition. So, andyan na yung vitamins and minerals, ang dami-dami, 19 yung shake, no? 9 grams of protein that you need para yung makurb yung appetite ka, hindi ka gutom ng gutom, makaless din po kayo ng mga cravings. Antioxidant, naghahanap ka ng vitamin A, C, and E, and the low calorie, 90 lang po siya. And of course, low GI. Yun na, pag tinawag na GI, concerned about sugar yan, intake, no, in a day. So, andyan po yung fiber that we need, no, para maganda po yung digestion natin. And it recommended daily talaga intake. The best intake is 2 glasses of shake in a day. Ayan. So, of course, we can make also through our Formula 1. Sabi nga, if pwede tayo mag-add ng less sugar, no? So, we can make a shake, a premium shake, pancake, waffle, energy bite, muffin, oats, yung mga smoothie in a bowl, yan, yung mga shake in a bowl. Yan, so you can have it. No, pwede nyo pong gamitin, no, yung ating shake, and you can add din yung po yung mga minimal na may sugar, kasi ito makakatulong po ito if you want na ma-support yung blood sugar management mo within a healthy range. And of course, it promotes na hindi ka magutom at it support your weight management. Kung overweight na po tayo or nagkakaroon tayo talaga ng challenge sa mga healthy conditions, yung mga discomfort, this is the best to replace your breakfast, no? Ito po yan. So, yun yung naintindihan natin kanina sa healthy breakfast topic. So, for overall weight loss, ayan, nutrition from our health Herbalife. So that's all, and thank you so much. Thank you so much, Coach Pao, for